Let's finish this once and for all, Scourge. Oh, bring it home, Prime. Optimus Prime, attack! Good job, Primes. And ito nga ang toy na re-review natin for today. This is the Transformers from Blockies Optimus Prime. Now, bago tayo mag-start sa ating review, special shoutout muna sa Blockies for sending this awesome Optimus Prime for our review. Once again, Blockies, thank you so much for sponsoring this video. Now, pag binili natin siya ganitong klaseng packaging na meron siya sa harap, and sa likod, and sa gilid, and sa kabilang gilid, and sa ibabaw, and sa ilalim. Yan. Maganda yung packaging nila kasi parang holographic. So, ang ganda. May parang light effect patuloy siya. Now, pag na-unbox natin siya, may kasama tayo ditong parang sticker to eh. Also, we have here, looks like ito yung manual para doon sa battery operation niya. So, may pailaw. Okay, nice, nice. Yun nga lang, di ko maintindihan yung language. And we also have here naman yung manual niya. First na plastic natin dito, open natin. Mukhang dito natin gagamitin yung sticker niya. This one, oh, this one. Okay, so, sige, sundan natin. Kunin natin itong isa. Dito natin siya lalagay. Okay, napantay ko naman, napantay. Okay, good. So, matatakpan talaga ibang butas niya. Kailangan dun siya pumantay. Okay, so yan ang parang pinaka-itsura nitong dalawa na. And itong stand na to, pwede natin pagduktungin yan, pag ganyan dito. Pwede mo silang pagduktungin pag ganyan. Yan, para isang buo siya. Next, we have here, so looks like ito yung sa pinaka-stand niya. Pwede natin ikabit yan, dyan. Yan, pag ganyan. Ito din isa. Yun. So, may kasama pa pala siyang effect dyan. Ayan ang pinaka-itsura niyan. So, transparent. Okay, next we have here, ito na yung sa batteries niya. And then, may mga piraso din siya dito. So, open pa natin itong ibang parts niya. E1, G1, Autobots. Okay. Open na rin natin itong isa. D1 and D2. F1. Yan. Okay, so yan na siya lahat. Siyempre, pag model kits, wala tayo ibang pagtutuunan ng pansin kundi itong kanyang manual. Dito lang tayo magre-rely. Let's start building this Optimus Prime. Okay, so ito na si Optimus Prime. Nabuo na natin siya. And check muna natin yung details niya. Okay din. Yung blue niya, medyo hindi darker tone ng blue. Mas maganda yata kung mas naging darker ng tone yung blue niya dyan. Pero ang liit niya, tapos ang ganda ng details niya. Sabi, baliktad pa yata yung kabit natin ng paa. Baliktad nga. Baliktad ng paa. Wait lang.
Yan, kasi itong mga wheels niya dapat ang nakalagay dyan sa labas. Ayan yung sa paapa niya, sa ilalim, yan, sa side, sa likod. Ganda, ganda, ang ganda. Ang ganda ng details niya, grabe, ang ganda. Although, overall design ulit dito ni Optimus Prime, medyo may pagka-cartoonish ulit. And again, pag sa design kasi, especially sa scaling, yung ulo dapat mas maliit compared doon sa scale ng katawan para mas mukha siyang mas mature. Kasi the bigger the head, mas bumabata yung subject ninyo. Ganun siya. So dito, kita nyo naman, almost half na ng katawan niya yung ulo ni Optimus Prime. I think kung niliitan pa nila yung ulo dito ni Prime, baka mas bumagay and mas naging astig siya, di ba? Pero ganun pa man, ang ganda nung pagkaka-execute nila dito kay Optimus Prime. Ang ganda nung mga detalye na binigay sa kanya. And check natin yung kanyang articulation, yung head niya, ball jointed yan. So naiikot yan. Meron din siyang look up and magandang look down. Meron siyang arms wide open. Yung kamay niya, ang ganda pa rin, kahit na hindi mo nasasagad yung sa shoulder niya, pero kaya niya pa rin mag arms wide open. Ball jointed din yan. So naiikot yan ng ganyan. And actually, pwede mo yan mababa ng ganyan. Mababa and mataas ng ganyan. Ayan, in and out yung shoulder niya dyan. So, para ka na rin may butterfly articulation dyan. Pagdating sa bicep niya, walang articulation sa pinaka-bicep, pero sa ibabaw ng elbow niya, nandun yung connection niya. Kaya dun mo na rotate. Yung kanyang elbow bent, hindi siya double jointed, pero maganda na rin yung pagkaka-bent nung elbow niya dyan. Pagdating sa kamay niya, naro-rotate yan, 360. And pagdating sa abs, wala siyang any ab crunch, pero meron siyang rotation siya. Okay, pagdating sa legs niya, kaya niya ang ating Van Damme split, which is nice, super good. Kaya niya mag-high kick ng ganyan lang, di ka anong sagad. Yung high kick, back kick, ganun din. Kasi yung skirt niya is hindi aangat. So, hindi articulated yung skirt. Kung ginawa nila itong naaangat yung skirt, I think mas mataas pa yung high kick. And ball jointed din yon, so medyo may konting swivel siya dyan. Walang any thigh rotation, pero pwede mo rotate dyan sa may tuhod niya. Pagdating sa knee bend, ang ganda rin ng knee bend niya, although hindi rin double jointed, pero ang ganda ng pagkaka-execute niya. Pagdating sa paa, ball jointed yan, so nasiswivel siya ng ganyan, na up and na down. Now, itry na rin natin yung kanyang bang-bang. Try natin ikabit sa kanya para lang makabit mo yan. Simple lang, pop off mo yung kamay niya and kabit mo ito. Yan. Putum. Ganda rin no? And yung isa pa niya, gimmick dito, mapapansin niyo naman, kanina pa makulit yung pailaw natin dyan. Ayan, meron talaga siyang ilaw. Ang ganda ang ganda. It's like parang yung light niya kasi nag-run through doon sa gilid ng helmet niya. Ang ganda ng effect. Hindi siya dapat ganun pero ganun siya lumalabas and maganda yung kinalabasan. Dapat yung mata lang, di ba? Ang ganda ng kalabasan. Actually, sa likod niya, ayun ang ganda rin yun. And yung isa pa niyang gimmick dyan, pag inopen mo yung chest area niya dyan, ilaw din yan. Kanina ko pa dinidecipher kung nasaan yung switch talaga nung light niya. Wala It's like parang ginalaw yung head. Yan. Umilaw. Ayan. Meron din siyang ilaw doon sa pinaka-chest niya. Sayang, hindi sila naglagay or nag-include ng matrix of leadership. Mas maganda sana. Yun yung nasa pinaka-gitna niya dyan. Meron naman na silang nilagay na ilaw. Sana sinagad na nila hanggang matrix of leadership. Maganda pa rin naman yung pailaw niya dyan. Looks like parang automatic siyang namamatay. Yung ilaw. Kusa na lang siya. Hindi ko lang alam kung ilang seconds or ilang minutes. Para ma-on siya, ang napansin ko, every time na ginagalaw ko yung head niya, every time na may movement sa head, umiilaw yun. So, para sa height ng Optimus Prime natin na to, ang height niya is around 4.5 inches. And ang maganda niya, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures ng Transformers tulad ng ating YOLO Park AMK mini series. Mas matangkad yung sa YOLO Park. We have here our Legend Scale Hot Soldiers Optimus Prime. And we also have here our 4 class Optimus Prime. Yung bigay sa atin is Sir Ralph Cifra AMK series ng YOLO Park. And of course, our AMK Pro series Optimus Prime. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy these blockies, ang price range niya is around 500 pesos up to 800 pesos. Depende na lang again kung saan kayo makakuha ng specific copy nyo nito. There you have it now guys. Na ang ating blockies
Transformers Optimus Prime from the Rise of the Beast movie. What do you think of this little Optimus Prime? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, I was surprised na ang ganda ng details niya. Sa size niya na to, parang namangha ako talaga sa details niya. There's something sa kanya na astig siya tingnan. Kahit na hindi proportion yung scale niya, yung dating niya dito ay medyo cartoonish nga yung pagkakadesign sa kanya dahil sa laki ng head niya. Overall, maganda eh. Astig pa rin siya tingnan. Kung sakali nga na ang ginawa nila dito ay talagang pinoportion nila yung ulo nito, I think, in my opinion, this would be one of the greatest legend scale ng Rise of the Beast na Optimus Prime. Kung niliitan lang nila sana yung ulo. Pero overall, pagkaka-execute sa kanya, ang ganda, ang superb ng detail sa kanya. And take note ha, may pailaw. May pailaw siya sa mata niya. Which is something na na-miss ng YOLO Park sa kanilang mga smaller scales. Yung experience ko sa kanya sa pag-build, hindi naman ako nahirapan eh. You will just have to follow it as is. I don't know kung hindi ako nahirapan dahil sanay na rin ako sa mga gunpla ko before. Konti lang naman yung runners niya kaya medyo madali para sa akin. Pero may mga parts din na medyo nalilito ako kung left ba yun or sa right ba yun. Pero those are just small details lang na madali lang din naman maayos. Yung overall fitting ng mga pieces niya, maganda naman. May mga certain parts lang na possible matanggal. Hindi siya madaling matanggal, pero possible matanggal pag ina-articulate mo na siya or nilalaro mo na yung mismong figure mo. Kasi doon ka hahawak eh, doon ka kukuha ng pwersa. May mga parts, especially dito sa shoulder niya, ito yung madalas na natatanggal ko. Pero hindi siya loose. Walang loose na part dito sa little guy natin na to. Actually, ang sarap niyang paglaruan, ang sarap niyang i-articulate, ang sarap niyang bigyan ng mga posing kasi super tight yung mga joints niya and yung playability talaga sa kanya. Talagang mag-e-enjoy ka.